Hello people! Kagabi, naisipan kong gumawa ng bread. Ang written recipe ay ilalagay ko sa screen ng video. Kung gusto nyo din na marami yung magawa nyo, doblehin nyo na lang kagaya ng ginawa ko. Yung itlog dyan, kaya naging 3 dahil very small yung itlog meron kami. Gabi ko na naisipan gumawa ng bread. Ewan ko ba kung bakit. Mga alas 9 na siguro, inabot ako ng kasipagan. Naisipan ko din kasi na gumawa diba tayo ng palaman, tapos naubusan na rin kami ng bread sa bahay. Kaya ayun, gumawa ako ng pandesal. Tapos, ang kalahati nito ay Spanish bread. Sakto kinabukasan, si Belle ay magstay doon sa school ng alaga dahil exam. Isang subject lang naman yung i-examine. So maghintay siya sa labas kasama yung taga-maniho namin. So meron silang baon plus magbaon sila ng coffee. After na mix yung dough at ganito na yung itsura niya, saka tayo maglagay ng room temperature butter. 1 stick yung nilagay ko kasi nga double yung recipe na ginawa ko dyan. Winter ngayon, mahirap magpaasa ng bread. So ang ginawa ko dyan, warm yung gatas, room temperature talaga yung itlog at nakalabas lahat ng mga ingredients. Tapos habang nagmamasa tayo dyan or habang minimix yan ng mixer, yung ating oven ay nilagay ko sa warm para mag-warm kunti yung loob ng oven, doon natin siya papaalsahin. Pero bago pa dapat ilagay yung dough sa oven para paalsahin, dapat naka-off na yung oven natin. Hindi na naka-on yung warm. At kung gusto nyo talaga ng malambot at maayos na bread, dapat talaga i-mix nyo ng mabuti kagaya nito. Pag elastic na siya at hindi na siya madaling mapunit, okay na yan. Malambot na yung bread nyo. Itong dough na to, tested na talaga to for pandesal, ensaymada, Spanish bread. Ano pa bang ginawa ko? Cheese bread. Ito lang din yun. Isa lang yung recipe natin ng tinapay. Minix ko lang yan ng 8 to 10 minutes sa electric mixer. Pag manual yan, gawin yung 15 to 20 until mag-smooth na talaga yung texture ng dough. Ito naman yung palaman ng ating Spanish bread. Gumamit ako ng breadcrumbs, powdered milk, and brown sugar. Pwedeng white kung walang brown. Kunting vanilla and 1 stick ng butter. Yung butter na gagamitin natin dyan, room temperature na talaga dapat. Kaso medyo matigas pa yan, nakalimutan ko talagang i-early yung labas ng butter. So ang ginawa ko, nilagay ko muna ng kunting time sa microwave para magganyan na yung texture niya. Dahil sa marami tayong nagawang Spanish bread filling, so marami tayong gagawing Spanish bread kaysa sa pandesal. After 1 hour of proofing, sa awa ng Diyos naman ay umalsa naman siya ng maayos. Tingin nyo, nag-double na yung size ng ating dough. I-punch na natin ng konti para ma-release yung air na nandyan sa ating dough. Tapos, i-divide na natin yan depende sa gusto nating size. So, dahil sa pangkain lang yan, hindi na kailangan timbangin. Or kung gusto nyo timbangin, pwede naman. After naman na-divide, ay binilog-bilog ko muna yan. And then, pinarest ko yan ng mga kahit 5 minutes lang or 10 minutes. Bago natin yan ipa-flatten ng konti, saka natin lagyan ng palaman. Easy lang naman gumawa ng Spanish bread. Basta yung importante talaga dito is yung dough nyo kailangan soft. Yung ating breadcrumbs na gagamitin dyan is yung homemade na breadcrumbs na yung mga tira-tirang bread dito, ipinapa-air dry, saka nilagay sa food processor. Tapos, lagyan natin ng konti lang para hindi naman ma-over yung ating Spanish bread sa palaman. Then, saka natin i-roll dyan, i-coat natin ng breadcrumbs. Then, ilagay natin yan sa baking pan. Pwede na natin yan paalsahin ng 1 hour pagkatapos na imoldi lahat. 1, 2, 3, smile daw. Ito din yung dough natin ng pandikoko or ensaymada. Pero siguro kung wala akong electric mixer, hindi ko magawa yan kahit gabi. Dahil mahirap talaga yan magmasa talaga ng manual. Kailangan meron kang electric mixer para anytime pwede kang gumawa dahil easy lang naman yan sa electric mixer. Pero kung gusto nyo talagang gumawa at nag-crave kayo at sinapian kayo ng kasipagan, pwede naman yun. Ito na yung ating Spanish bread. Napadami nga tayo ng gawa. Pero meron pa rin tayong natirang Spanish bread filling. Nilagay ko na sa freezer. Tapos, hagawa pa rin tayo ng pandesal dyan. Kunti nga lang, pero okay lang yan. Yung pandesal na ginawa ko dyan, yung classic lang, yung walang palaman. Kasi nga, diba, kaya ako gumawa ng pandesal para makain natin yung ating chicken sandwich spread na ginawa. Gusto ko sanang gumawa ng ubi pandesal, kaso lang wala talaga ako makita ang ubi flavor dito. Or kahit purple color na lang na food coloring. Pero okay na lang yan. Bawi na lang tayo sa Pinas. Puhon. Kaluyan sa Ginoo. After na mold yung pandesal, palasahin ulit natin yan ng 1 hour bago natin i-bake. Tapos yung ating oven, bago natin ilagay sa oven yung ating mga bread, make sure na 10 to 15 minutes naka-preheat na yung ating oven. After 1 hour of proofing, ito na yung itsura nila, nag-double na yung size nila and ready to bake na yan. Sa pag-bake ng bread, kailangan talaga, hindi tayo nagmamadali sa oras. Kailangan talaga yan, tamang timing, tamang proofing.
tamang pagmasa. Kahit wala tayong bread improver na nilagay dyan, malambot pa rin yan. Yung temperature natin, 350 Fahrenheit or 180 degrees Celsius. Ibibake natin yan ng 18 to 20 minutes. Down lang po yung apoy. Ito namang pandesal, binake ko yan sa 180 degrees Celsius. Magkaiba yung oven na ginamit ko para mapadali tayo dahil alas 12 na yan ng gabi. Sobrang lambot niya. Kahit alas 12 na yan ng gabi, natatakam akong kumain ng tinapay. Ikaw ba naman yung bahay ay nangangamoy bakery sa mga oras na yan? So, napakain tayo ng isang pirasong pandesal at isang pirasong Spanish bread. Uminom ng gatas at natulog. So, ito, very pretty yung ating Spanish bread. Ito pala yung extrang 3 bago naubos yung dough. So, ito na yung ating Spanish bread. Sobrang sarap niyan. Tama lang yung ating palaman at napakalambot ng bread. So, kaninang umaga, ito yung almusal natin, pati si Belle at yung driver. That's it for today. Thank you so much for watching. Ang recipe, hanapin nyo sa long form video.